Okay. 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 Ano muna tayo ng tubig. Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PX. That before we start this podcast, I would like to request paki-like, please like, then share, then to those who are new to this channel, kindly press subscribe. At ano bang talk natin ngayong gabi na ito? We will be discussing itong drama na naman ng mga dilawan dito sa kanilang halata naman na pagtakbo ni Leni Robredo as their candidate for president, the Liberal Party's candidate, flag bearer ng Liberal Party for the presidential position this upcoming 2020 presidential election. Kitang-kita na natin ngayon yung start ng kanilang dramatic endeavor na kunwari si Leni ayaw pumayag, he's not planning for to run as president ngayong 2028. Then kailangan pa siya na mga taong bayan daw magkumbinsi sa kanya. The same messaging na sinasabi ni Risa Hontiveros, naalala ba ninyo the last month na hindi na niya ayaw niya na hindi sang-ayunan yung mga request sa kanya ng taong bayan, kaya mapipilitan talaga siyang tatakbo. Pero nasuplak siya dahil hindi naman siya ang gusto ng oposisyon. Hindi naman siya ang gusto ng Liberal Party na mga kasama niya. Kasi alam naman kung gaano siya ka ineffective at yung style niya na walang ka latoy-latoy. Dito na lang sila kay Leni Robredo. In fact, doon sa meeting na yan, halos walang sumang-ayon sa kanya. Ang sumang-ayon, yung kasama lang siguro si Childyuk, no, na kasama rin ng Liberal Party at Akbayan, yung bumoto sa kanya. But ang talagang gusto nilang maging kandidato ay si Leni Robredo. Yun ang isa sa mga tinutulak ni Kiko Pangilinan at ang kanyang asawa na si Sharon Cunita. Maraming bisis na si Sharon nagpaliwanag, si Shaway paliwanag na gustong-gusto niya na si Leni Robredo ang maging presidente dahil siya na lang ang pag-asa ng bayan. Na gano'n na, ang galing ng presentasyon ng Liberal, siya na lang ang pag-asa daw ng bayan. At yun din ang mensahe. So ito ang magiging narrative ng mga Pinklawan up to the upcoming election ngayong 2028. So nagsimula kay Vice Ganda na kunwaring sinusuyo nila si Leni Robredo na tumakbo ka na madam, ganito ganyan, at pumayag na pa si Leni Robredo na siya ay tatakbo. At dahil nga merong pundong malaki na nakalaan para dyan galing kay Bongbong Marcos. Siguro may usapan din yan. Kung tatakbo ako, susuportahan mo ako. Pero may assurance na protektahan yung mga Marcoses against suit or ano pang mga legal action para sila ay hindi ma-demanda, masampahan ng mga kaso dito sa mga ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Kaya
malamang isa yun sa mga usapan. Ngayon, dyan sa ating katanungan kung ano mangyari kung si Lini ang tatakbo against Vice President Sara. Of course, hindi naman yan maging solo dahil marami pa rin tatakbo dyan. Sigurado. There was not a time that only the only two candidates had run in any election during the history of our national election dito sa bansang ito. Always 3, 4, 5, 6, 7 ang tumatakbo as president sa isang national election. So hindi malayong mangyayari yan. At mangyayari yan ngayong 2028. Dahil marami rin gustong maging presidente. Despite the fact na wala naman silang pag-asa. They have no chance to win against VP Inday Sara. Ngayon, kabaliktaran din ng sistema na ginagamit ni Lini. Instead na katulad ni VP Inday Sara na directly, frontally saying at siya ang nanguna frontrunner sa nagdideklara ng kanyang kandidatura sa napaka maagang panahon, si Lini naman paayaw-ayaw pa, gusto pang suyuin. At the same system na ginawa nila sa almost all elections ng Liberal Party. O noong 2022, yun ang sistema. Kunwari, ayaw ko tumakbo, pero kailangan ng tao, kailangan tatakbo na talaga. O yun ang sasabihin niya, sigurado. Dahil nga dito sa mga problemang naharap ng bansa natin, kailangan na ang tulong ng tao, ang tulong ko para sa kabutihan at kinabukasan ng ating bayan, Pilipinas. Yun ang sasabihin niya. Yan ang mga linyahan niyan. At ito si Vice Ganda ang ginawang instrumento para maganap yung drama na yan. Ganyan naman ang sistema ng mga dilawan. At tandaan natin, ang kanilang mass base is only 11 to 12 million. Yan lang ang mass base nila. Itong dalawa lang na si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, lumusot yan pagiging senador dahil nga tinulungan ng Iglesia ni Cristo. Binibigyan siya around 10 to 12 million votes. Kaya pumasok sila. I think 10 million votes ang na contribute ng Iglesia. Almost half kalahati dun sa boto nila ang binigay ng Iglesia. Kaya pumasok pa sa top 5. Kung wala yung Iglesia vote na yan, laglag yung mga yan. Ayun din ang napaka-controversial na role ng Iglesia ni Cristo. Alam mo naman ang Iglesia ni Cristo, marunong manimbang yan. Talagang tinitingnan nila ang kanilang interest. Interest ng kanilang samahan. At hindi natin sila masisi. Naninimbang sila lagi. So ngayon, itong pagtakbo ni Lini at dahilan na ang Iglesia ay committed na kay VP Inday Sara, mahirapan na si Lini dyan sa panunuyo sa Iglesia. At nandyan pa si Martin, nandyan pa si Rodante Marcolita. At maraming mga kontrobersya na nangyari sa administrasyon na to na hindi talaga sinangayunan ng Iglesia. Kaya malaki ang kanilang suporta kay Vice President Sara, lalo na sa korupsyon. So, kung tanungin natin, meron bang pag-asa si Lini laban kay Vice President Sara Duterte? Napakalayo. Yung survey pa nga lang ng Tangerine na sila ang nagbayad 36 and 35, 25
35 and 46%. 35 si Lini, 46 si Sara. At tuwang-tuwa sila dahil 11% na lang daw ang lamang ni BP Sara. Pero ang survey na yan ay bayad ng pamahalaan at dalawa lang ang kandidato na minensyon. Maraming nasurvey bandang Paranaque at Pasay may nasurvey dyan. At nagsasabi sa akin nang kinakausap mo na nasurvey ba kayo? Oo, nasurvey kami for the first time daw nasurvey sila. So, sinong binoto nyo? Ako ang, sabi nung babae, ako ang binoto ko talaga si Rafi Tulfo. Siya ang gusto ko maging presidente. Dahil nga may utang loob ako kay Rafi dahil doon sa problema ko sa asawa ko na nagkaroon ng solusyon. Dahil kay Rafi Tulfo, dyan sa programa niya sa radyo, sa Channel 5. Ngayon, nung tinanong ako nung nag-survey, sabi kong sino bang gusto mo maging presidente by 2028, si Leni Robredo, ang unang mention si Sara Duterte. Excuse. O si Leni Robredo. Sabi daw niya, gusto ko si Rafi Tulfo. Ay, hindi po. Dalawa lang pagpilian ninyo. Yon ang kwento. Kaya, sinabi daw niya, bakit ganun? Kasi po, dalawa lang pagpilian ninyo between Sara Duterte o Leni Robredo lang. Kung hindi ka boboto, okay lang. Sabi niya, parang ganun ang sinabi ng ano. Pero bumoto rin siya. Sige, si Leni Robredo na lang ang iboboto ko. Kasi in the first place, ayaw niya kay Sara. Isipin mo, ang unang choice niya si Rafi Tulfo. Pero dahil wala sa listahan nila si Rafi Tulfo ng tangiri, pinapili siya ng kandidato na in the first place hindi naman nila choice. They are not her first choice. Ang choice niya ay si Rafi Tulfo. Kaya ang nangyari diyan, naging 35% si Lini. Ganyan ka hunghang, ka daya. May daya yung ano nila. Sinabi rin pero sinabi ni naman ng nagsusurvey, kung ayaw yung bumuto, wala kayong gusto dito sa dalawa, di huwag na lang kayong bumuto. Pero siya, nasa harap na, bumuto na lang siya kay Lini. Isipin mo yun? Di nandoon ang problema sa ganyang klaseng survey. Hindi talaga sumusunod sa tamang gusto ng tao. Kaya nga, ang boto ni Leni Robredo diyan sa survey na yan ng Tangerine, lumaki. Kasi ang totoong base ni Leni is only 15% ang pinakamataas. 13 to 15. Yan, that range. Ano nga nangyari nung nakaraang survey? 13% lang si Leni. Then I think Rafi Tulfo is around 15. Lamang pa nga si Rafi Tulfo. So, ang nangyari ngayon, dahil nga yung mga boto ng ibang mga kandidato na nakasakay dyan kay Lini, umabot siya ng 35. Dahil dalawa nga lang pinagpapilian. So, ganyang kadaya. But despite of all that magic dyan sa survey na yan, hanggang 35% lang siya. Si Sara is 46%. So, kung 46 si Sara, tumaas talaga. Kasi 32 million times 2. Kasi ngayon ang voter is 65 million. Yung the last election ng 2025 midterm election, 65 million ang botante. So almost 50%. Excuse. Ang bumoto kay BP Inday Sara. Almost 50% kung 65. Ang ang kalahati ng 65 is 32,500,000. They almost 50%. Isipin mo yun, kuha mo yung 50%. Marami. There's a lot of question with regard, kahit na one-on-one, saan ka kukuha ng boto? Kung ang preference rate sa survey, presidential preference rate
ni VP Inday Sara sa Mindanao is around 94 to 95%. So the opposition, yung kakalaban ni VP Inday Sara, doon kukuha sa 5%. Kahit na sinabi nila may 19% na undecided, na kadalasan ang malaking porsyento niyan ay malamang nandito sa Luzon, NCR and Luzon. But if you talk about Mindanao and Visayas, they have decided already. Makikita mo dito sa rate ng until now is around 85 to 87% sa Visayas. Kasi may hawak silang Iloilo area, at dito naman sa western part of Visayas nandyan yung mga Romualdez. But despite of it, ganyan lang ang nakukuha nila, around 50% lang sa volume ng mga botante in that area. Dito naman sa NCR, lamang naman talaga si Inday Sara. At sabihin nila malakas doon si Lini dito. Hindi kakayanin nila si Inday Sara. Kahit na baluarte ng liberal Pinklawan ang marami pa rin ang botante ng mga DDS, ng mga Duterte dito sa NCR. Kaya probably ang makukuha niya yung doon sa Bicol. Then dito sa may Quezon Province, yung tinatawag nila na anong tawag nito? Ano ba yung corridor na yan? Tinasabi nila. Marami rin namang botante dito sa Central Luzon. Diyan sa Central Luzon na for VP Inday Sara. Dahil nga dyan sa problema sa flood control, which started in Bulacan. Kaya ang daming mga supporter ni VP Inday Sara sa area na yan. So yun ang reason. So kung yan ang survey, saan nga kukuha? Saan kukuha siya ng boto? Kaya kung ikaw, lalo na si Lini, ilang beses na natalo na siya pagka-presidente. The last election, nung nakaraang election with against BBM, nanalo siya. Siya ang naging vice president ni PRRD na walang performance, non-performing vice president. Puro politika ang ginagawa. Nakaupo na as cabinet ni President Duterte, puro paninira ang ginawa. Di ba? Sa anti-drug siya, pero wala namang ginawa. Kinakausap pa yung mga foreigner para siraan lang ang gobyerno ni President Duterte. Despite the fact na napaka-successful ng anti-drug campaign ni President Duterte, ang tukhang. Ngayon nga, ginawa nilang crimes against humanity against President Duterte. Napakawalang hiya na mga yan. Kasi yung mga nagdemanda ay mga kamag-anak, magulang, anak nila yung mga adik, anak nila yung mga pangag din na nagtutulak din ng droga at biktima daw sila. Sila nga nagpagulo ng bansa, at ngayon nagbabalikan na, tuwang-tuwa na yung mga demonyo na yan, na unti-unting ginulo na naman ang mga bayan natin, maliliit na syudad, nandoon na naman sila. At unti-unting tumaas ang krimen. Ngayon, palaki ng palaki dito sa malalaking syudad. Marami ng kriminal. Yung dati natin hindi nakikita sa kapanahon ng President Duterte, ay ngayon sumisibol yung mga bagong adik, mga bagong magnanakaw, dahil nga sa kanilang bisyo sa droga. Kaya nagbabalikan. Ngayon, after a couple of years, kung hindi yan ma-check, balik tayo doon sa dati. Talagang baka mapunta na tayo sa narco state na talaga matuluyan kung hindi natin masawata yan. Paano pagsawata? Palitan natin yung bangag nating Pangulo. Ganun lang. Tsaka yung mga tauhan niya, ginawa nga nabuhay ang kanilang mga posisyon dyan sa pamahalaan. At ngayon, nakikita naman natin kung paano ginamit ang mga ahensya ng ating pamahalaan para sa paggipit sa mga kalaban sa politiko
ng pamilyang Bangag. O lahat na nagsasalita ng hindi maganda o laban sa kanila, tama naman yung sinasabi. Excuse me. So, yan ang tanong. Saan hahanapin? O, sa Comelec. Hahanapin yung boto ni Lini sa Comelec. Sa tulong ng Bangag na administrasyon. Pero kung ganyan kalaki ang lamang, hindi nakapanipaniwala yan. At saka hindi na yan mamaniobra ng makina ng BCM. Yan ang paliwanag ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong. Paglalampas ng 8 million to 10 million, mahihirapan na yung makina. Hanggang 8 million lang daw or 7 million ang kayang dayain na makina dahil unbelievable na yung resulta kung sobrahan pa. Madali na masita. So, yun lang ang pag-asa nila na makalamang mananalo dito sa eleksyon ito. Kaya itong mga naratibo na mga dilawan, wala naman silang ibang sistema. Ano bang ginawa nila nung nakaraang eleksyon? Kahit nung kapanahonan ni President Duterte na tumakbo ng Vice President si Lini, ang ginagawa niya, siyempre, ang mga dilawan, usually mga pinklawan na mga artista, mga celebrity, nandiyan kay Lini yan. Yung simbahan, nasa kanya, alam mo na yung simbahan. Talagang lagi naman nandyan kasama ang mga komunista dahil ang ating simbahan ay infiltrated ng mga komunista. Maraming obispo ng mga komunista rin ang pag-iisip. Mga ano bang tawag yan? May term yan sa theology. Anong klaseng theology yan na tinuturo na ginagamit sa South America? Yun din ang pinapractice ng mga pare na yan, mga madre na yan. Nasa Sin Scholastica, ito si Father dyan sa Caloocan. Yun din, yung nagtatago ng mga witnesses. Yung kay Kian de Leon, kaya galing kay Risa Ontiveros, di ba? Mga pro left yung mga pare na yan. Yun ang mga supporters ni BP Lini, ni Lini Lugaw Robredo. Wala namang ginagawa yan eh. Kahit nga ngayon sa Naga, ano bang performance niya na ginawa sa Naga? Marami nagko-comment na taga Naga, marami tayong kaibigan na taga Naga. Mas dumumi raw ang Naga ngayon na si Lini Robredo ang mihawa. Pati yung plaza daw nila, marami na raw mga bindor-bindor. Marumi, walang walis. baka walang pundo. At yung mga streets nila ay hindi daw malinis. Hindi katulad nung mga nakaraang administrasyon na malinis daw yung Naga. Ngayon daw wala namang major improvement or major infra na nagawa sa Naga. At makikita na rin natin yung meron ng paggagamit ng mga illegal drugs. Meron ng mga balita o nakikita, nawi-witness na mga mamamayan dyan sa Naga na may marami ng drug use, na yun nga ang pinoproblema ni Lini, na ganyang problema hindi mo masolve. Contrary to what the Dutertes did dito sa Davao. Nakita na natin kung gaano ka-asenso yung Davao. For an emerging city, bagong siyudad lang tulad ng Davao, hindi naman katulad ng Quezon City, Manila, or Mandaluyong na napakatagal na siyudad. Bago pa lang ng Davao naging siyudad. At tumaan pa ng matinding kaguluhan. But they come up with that ranking na one of the wealthiest city in the Philippines. At napakaayos. Most safe pa rin siya. Number 2 in the world. In Asia, nakikita na
at isa sa mga lugar na napaka-ideal for investments. Mga investment service ng mga countries, yes, hindi nawawala ang Davao. Kaya napakalayo. Kung sabihin mo, ikumpara mo yung performance, anong basihan nila? Wala naman siyang ipapakita na resulta sa being an official ng government o humawak ng isang executive position. Wala naman siyang mangyayari sa Pilipinas kung siya ang maging presidente. Mag-i-eksperimento na naman tayo. Pasukan din naman tayo ng mga oligarko na mga kurakot. Usually kasi ang liberal ganun dependent sila sa mga oligark. Kaya yung nangyari sa panahon ni Noynoy Aquino, Noynoy yung napakatamad na presidente. Mas grabe pa yun. Mas grabe si Bongbong yan dahil magnanakaw. Doon kay ang madalas na nagnanakaw yung mga tauhan niya na hindi nakakasuhan dahil hindi kinasuhan ni President Duterte. So sinabad, silabot sabad. Grabe ang pagnanakaw na ginawa ng mga yan. Pero hindi nakakasuhan. Pero hindi katulad ngayon kung maging presidente si BP Inday Sara, talagang marami makukulong yan. Kasi hindi pwede kay BP Sara ng ganyan. Dapat merong korupsyon, talagang tanggal kagad. Hindi pwede yung pakiusap. Wala na raw pakiusap. Ngayon, so yun ang titingnan natin. Saan nga siya kukuha ng boto? Kaya I don't know kung anong final decision na ba talaga ni Lini yan tatakbo. Na hindi talaga siya manalo. Lalo na ngayon na ang mga tao dahil nga dito sa impeachment case, instead na masisira, ang daming tao lalong sumusuporta kay BP Inday Sara. Dahil mga supporters ng BP Inday Sara, lalo ng mga DDS, napapaliwanag ang mga kabalintunan sa mga accusations ng impeachment hearing na ginanap dyan sa Committee on Justice. Malaking bagay din ginagawa ng mga vloggers. Hindi ako kasama dyan. Yung mga malalaking vloggers at kahit ang mainstream media, maraming mga constitutionalist, mga ibang mga lawyers na magaling mag-explain with regards to yung mga pagkakamali ng Committee on Justice sa kanilang proseso, mga constitutional processes na ginawa nila, mga due process na linalabag. Kaya napapaliwanag ng mabuti. Kaya yung mga tao talagang hindi nawala ng knowledge kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya hindi talaga sila nagtagumpay sa kanilang ginawang propaganda at paninira kay BP Inday Sara. Yan lang inasahan ng mga dilawan at mga pinklawan. Ano bang sistema ang gagawin ng mga pinklawan kung during sa kampanya? Yun din, magpa-concert, maraming celebrity, maraming mga taong pumupunta doon. Sila yan mga grupo nila, yung mga supporters nila maghahakot yan para umatin. So meron sa Pasay, Luneta Astrodome, meron dyan, may concert. Then sa sunod na linggo, dito na naman the same people na umatin doon sa concert na yan. Yung mga local doon ng mga tao pupunta talaga kung merong mga sikat na banda dyan or mga singer na sikat, sasama ka walang bayad sigurado. Mga bata kasama bubuto ba yung mga bata? Yung iba na kahit na hindi pa kay Lini, ma-attend din doon, parang marami sila. Kaya nga pag dating sa totoong eleksyon na talaga, butuhan na, wala na. Kasi yung naakit mo lang yung nanonood lang di ba? Di naman talaga mga actual na supporters. So yun ang kwento dyan. Kung titingnan mo, ang dami nila. Sa totoo lang, sila rin yun
na mga hinahakot. Dito, rally dito, the same people, hinahakot. Hindi katulad sa mga Dutertes. Kung mag-rally siya dyan, yung mga tao dyan, galing talaga dyan. Totoong ah, mga inhabitants ng area na yan. Populasyon talaga ng isang distrito, isang syudad na yan. Hindi hakot. Yun ang style nila, hakot ng hakot. The same na nangyari nung midterm elections na mga senatorial. Ganun, hakot ng hakot. Ilang truck yung doon sa Cavite. Naging successful ba sila? Mismo si Bong Revilla, laglag. Si Tolentino na taga Cavite. Mas Tagaytay, Cavite yan eh. At saka nalaglag din si Bong Revilla. Si Nancy Binay, tanggal din. Marami silang nalaglag kahit na nakahakot pa. Yun din ang maging sistema dyan sa kampanya. Artista, mangungumbinsi, magko-concert, ganyan ang sistema nila. Na hindi yan ang sistema para manalo ka. Pang ano lang yan, optics, para sabihin na marami. Pero sa katotohanan, hindi yan mga botante. Yun din ang gagawin nila malamang ngayong eleksyon na ito. Kasi sinimula ni Vice Ganda ni Peter Caballo. So yan ang sistema, the same system, the same result yan. Ibuti kung ibang sistema ang ginamit mo at hindi ka na magtataka kung the same result kasi the same system. Kaya nga itong mga pautot ng mga Liberal Party na kunwari kumbinsihin, ganyan. At the other part naman, itong grupo nila, Dilima, Sildukno, sila namang in charge dito sa paninira, sa propaganda. Na yun naman ang sistema na ina-adapt ng kampanya ng mga liberal. Kaya yung paninira nila kay VP Inday Sara hanggang eleksyon na yan. Yun ang naratibo nila against VP Inday Sara. So nakikita na natin kung paano lalaro itong mga liberal, mga pinklawan. Kikita mo naman kay Lini, meron ba siyang pahayag laban sa flood control, sa corruption sa flood control? Wala. Kasi ito nga yung FPG party na ni Grispo, anak pala ni Grispo yan bumoto for the impeachment of VP Inday Sara against for the impeachment of VP Inday Sara. Sina Swansing, sino pa ba yun? Ortiga, Laila de Lima, Sildukno, yung Suwan na taga Cagayan de Oro, ang Barbers, at ito si Rodriguez. Sabi ko na nga ano yan balat kayo yung Rodriguez na yan, noon pa yan di ba ito kalaban nila ni Pimentel, si Rodriguez, hindi ito makaporma ni Pimentel dito naman merong sa Misamis apelido Garcia. Ang nakapagtataka yung taga Cotabato, dalawang congressman dyan bumoto for the impeachment of VP Inday Sara na hindi na sila nagpapasalamat doon sa Bangsamoro Basic Law na binigay ni President Duterte sa inyo. Bumoto kayo for the impeachment of VP Inday Sara or nabigyan din ng malita yung mga yan. Siyempre yung nakaagusan meron din. Ang mga barbers, of course, tuta ni ni Maltern Romualdez. Yan din ang isa sa mga nangyari dyan na nagkahati-hati ang mga congressman dahil nga nagkalaban na sina BBM at saka si barbers. So tulirong-tuliro ang mga congressman dahil nga wala ngang perang binigay na pera talaga na binigay. Puro pangako lang sa proyekto. So yun nga ang problema nila Lini. Kasi kung ikaw kakampi ka kay Lini, sigurado ka kaya hindi mademanda. Di ba? Kung sabihin natin
napakamilagro naman mangyari, manalo sila. Talagang hindi sila kakampi kasi walang pag-asa na manalo. Sino pa bang bumoto for the impeachment ng VP Inday Sara? Merong taga Samar moto, merong maraming party list. Isa na dyan yung anak ni Grace po, FPG party list. Ayan ha. Tandaan natin yan. Huwag na yung iboto yung partido, party list na yan. At marami pang party list. Yun. Almost 50 sila. Ang kailangan nila ng 106. So, mga ano na lang kailangan nila. And I think, makukuha yung number nila. Marami rin, 50-50 makukuha nila. 50-50 yan. Kasi maraming, habang tumatakbo ang panahon, nare-realize dahil sa mga comment ng mga tao tulad natin. Talagang hindi natin ibubuto. Ngayon pa lang ikampanya na natin yan. 2026 pa lang ngayon. Makikita na natin kung sino yung mga congressman na yan. Talagang ikakampanya natin yan tulad kay Abante. Natalo na yan eh. Tinamaan yan doon sa kampanya ni VP Inday Sara. Huwag niyo ibuto yan. Buti nga si Chua, munti ka na. Munti ka na yan si Chua. At yan ang mangyayari sa kanya sa 2028. Hindi na yan pakawalan. Hindi na yan makabalik. Sila lahat na bumoto na sa impeachment ni VP Inday Sara. So tandaan natin yung mga pangalan na yan. Kung magkaroon ako ng listahan, araw-araw ko ibubroadcast dito yan sa natin, para kung yung mga congressman natin dyan sa mga distrito na bumoto for the impeachment, natandaan na natin na hindi natin susuportahan. Tutuhanin natin yan at magkaroon naman ng listahan yan, i-broadcast natin lagi yan dito sa Justin Top News Feeds. So balik tayo sa topic natin with regards to di labanan ni VP Inday Sara at ni Leni Robredo. Kung mayari man yan, no contest yan. Walang mangyayari dyan, hindi mananalo si Leni Robredo. So marami pang susunod na pangyayari dito sa natin, sa upcoming election na yan sa 2028. But ngayon pa lang sasabihin natin, sayang lang ang pagod ni Leni Robredo at ang mga Pinklawan kung patuloy nilang kanilang pag-aambisyon na maging presidente ng bansang Pilipinas. So wag na lang, diyan ka na lang sa Naga, patuloy mong pagandahin yung Naga. Sana magkaroon ng katuparan ng iyong pangarap ng mga tao sa Naga na matupad yan. Sana diyan ka muna sa maliitan, kasi pag presidente ka, madamay pa kami sa ineffectiveness ng pamumuno mo. Kailangan ng medyo matapang na presidente ang susunod dito sa sobrang daming problema na haharapin maging Pangulo ngayong 2028. At kung ikaw lampa at walang kakayahan, huwag ka na lang sumali. Ganyan ang payo ko kay Leni Robredo. Kailangan namin ng kumakain ng atay atay ng manok na presidente na kayang labanan yung mga masasama sa ating lipunan at sa ating pamahalaan mismo. At kayang ipatupad ang mga batas na pinabayaan na nating administrasyon at ating Pangulo sa pagkangayon sa administrasyon na to. At yan, matupad lamang kung tayo ay maging masigasig sa ating kampanya for the presidency of VP Inday Sara this coming 2028 presidential election. So hanggang dito na lang tayo for this podcast. Thank you doon sa dumalo at continuous patronage sa Justin Top News page. I hope you come the next time I will have a broadcast, and kindly press that notification bell so that you will be immediately notified. At before leaving this channel, if you are new to this channel,
Please like, paki-press naman ang like. Then share this video to your friends, and of course if you're new to this channel, paki-press ng subscribe. Thank you again for coming over, at see you in my next podcast. Salamat po at God bless. Good night po.